Kumusta mga kasaliksik? Inanunsyo ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang paglulunsad ng isang malawakang airstrike na tinawag na Operation Strength of the Lion laban sa Iran. Sa kanyang pahayag, kinumpirma ni Netanyahu na ang mga target ng operasyon ay ang mga pangunahing pasilidad ng nuclear enrichment ng Iran, kabilang ang kilalang pasilidad sa Natanz. Ayon sa mga ulat, 12 Israeli fighter jets ang lumipad patungong Iranian airspace sa kalagitnaan ng gabi. Dala ang eksaktong misyon, sirain ang mga nuclear capabilities ng bansang Iran. Hindi lamang ang Natanz ang tinarget sa operasyong ito. Ayon sa IDF, Israeli Defense Forces, kabilang din sa mga sinabugan ay ang Forov nuclear site, isang mas lihim ngunit kritikal na bahagi ng nuclear program ng Iran. Ang mga pasilidad na ito ay matagal nang pinaniniwalaang itinatago sa ilalim ng lupa, na may lalim na tinatayang 100 metro o 330 talampakan. May mga footage na lumabas kung saan makikitang umaapoy ang ilang bahagi ng Natanz, indikasyon ng matagumpay na penetrasyon sa pinakailalim ng pasilidad. Ito ay malinaw na nagpapakita na gumamit ang Israel ng mga high-precision bunker buster munitions na kayang tumagos sa malalalim na underground facilities. Sa gitna ng mga pagsabog, nakumpirma rin ng Iranian media na kabilang sa mga napatay ay si Hossein Salamani, ang Commander-in-Chief ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps, isang pangunahing lider militar sa loob ng Iranian regime. Isa itong mabigat na dagok sa estrukturang militar ng Iran dahil si Salamani ang nangunguna sa mga operasyong may kinalaman sa long-range missile development, drone warfare at nuclear coordination. Hindi pa rito nagtatapos ang pinsalang dulot ng operasyon. Kinumpirma ring tinarget ang ilang iba pang high-ranking military figures, kabilang ang mga responsable sa scientific division ng nuclear program ng Iran. Ang mga naturang development ay sumabog sa media na parang kidlat sa kalangitan, bagamat may mga hinala at espekulasyon sa loob ng mga intelligence community na posibleng umatake ang Israel sa mga pasilidad ng Iran. Kakaunti lamang ang nagsasabi na ito ay ganito kaagresibo at kadirekta. Mismong sa mga balita sa loob ng Israel, maging sa international press, ay lumutang ang salitang hindi inaasahan upang ilarawan ang kalathan at lalim ng operasyong ito. Sa mga imaheng nakalap mula sa livestream footage at surveillance videos, kitang-kita ang precision bombing na isinagawa sa mga pasilidad ng Iran na parabang matagal nang pinaghandaan at isinagawa batay sa napakatinding intelligence gathering. Sa loob ng Iran, nagising ang mga mamamayan bandang 3:00 ng madaling araw, nag-alarma ang mga sirena at sabay-sabay na naglabasan ang mga alerto sa kanilang mga telepono, naglalaman ng babala mula sa Home Front Command ng Israel na asahan ang posibilidad ng mabilis na retaliation. Sa kabilang panig naman, agad nagdeklara ng state of emergency ang Israel, na sinabayan ng pagsasara ng buong airspace nito sa lahat ng uri ng sibilyang trapiko. Ito ay bahagi ng tinawag na preemptive security measures, na layong pigilan ang posibleng paglipad ng mga Iranian missiles o drone papunta sa teritoryo ng Israel. Habang kasagsagan ng mga unang ulat ng pagsabog, lumabas na rin ang mga impormasyon tungkol sa isang posibleng covert operation ng Mossad na isinabay sa airstrike. Bagamat hindi pa kumpirmado sa oras ng pag-uulat, sinasabing habang nilulusob ng IDF ang mga missile site at air defense systems ng Iran, isang hiwalay na unit ng Israeli intelligence ang nagsagawa ng espesyal na operasyon sa loob ng Tehran. Ayon sa mga hindi pinangalanang source, bahagi ito ng sabayang stratehiya upang hindi lamang sirain ang infrastruktura kundi pabagsakin din ang kakayahan ng Iran na mag-coordinate ng mabilis na military retaliation. Hindi pa tapos ang operasyon. Inanunsyo rin ng Israel Defense Forces na ang kasalukuyang strike ay bahagi lamang ng unang yugto ng Operasyon Strength of the Lion. Ibig sabihin, Round 1 pa lamang ang natatapos at inaasahan ang panibagong yugto ng pag-atake sa mga susunod na araw.
Sinabi rin ng mga tagapagsalita ng militar na may mga karagdagang target sa mga probinsya ng Iran kung saan nakakalat ang iba pang bahagi ng nuclear program. Ito ay indikasyon na hindi pa tapos ang krisis at maaaring humantong sa mas malawak na digmaan kung lalala ang palitan ng atake. Ayon sa ilang mga analyst, isa itong pinaka-agresibong hakbang militar ng Israel mula noong panahon ng kanilang airstrike sa Iraq noong dekada 80. Ngunit sa pagkakataon ito, mas matindi ang implikasyon dahil ang Iran ay may sariling missile systems, may kakayahan sa drone warfare at mas organisado ang kani-kanilang regional proxies gaya ng Hezbollah at Houthi rebels. Hindi malayong magpatuloy ang tensyon hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran, kundi sa buong gitnang silangan, na maaaring madamay maging ang mga non-combatant states gaya ng Jordan, Saudi Arabia at Iraq. Sa panig ng Israel, malinaw ang mensahe, hindi sila maghihintay hanggang maging operasyonal ang isang Iranian nuclear bomb. Ayon sa pahayag ni Prime Minister Netanyahu, ang misyon ay para sa karapatang mabuhay ng bansang Israel at para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ayon pa sa kanya, we struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of their ballistic missile program. Sa parehong pahayag ay ginamit niya ang kasaysayan bilang babala, ang kabiguan ng mga lider ng mundo na harangin ang Nazi Germany noong World War II ay hindi na muling mauulit matapos ang masalimuot na operasyon ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Agad namang lumabas ang pahayag mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Ayon sa opisyal na ulat mula sa US State Department, walang direktang partisipasyon ang Amerika sa isinagawang airstrike. Sa isang pahayag na inilabas ni Senator Marco Rubio, mariin niyang binanggit, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran, and our top priority is protecting American forces in the region. Malinaw ang mensahe, habang kinikilala ng US ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, pinili nilang hindi makisangkot sa aktwal na opensiba. Gayunpaman, tila may mga indikasyon na alam ng Estados Unidos ang paparating na operasyon. Araw bago ang atake, ipinag-utos ng Pentagon na payagang lumikas ang mga miyembro ng pamilya at civilian contractors mula sa mga US military bases sa Middle East. Sa parehong araw, isinara rin ang embahada ng Estados Unidos sa Iraq at pinalikas ang lahat ng tauhan nito. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Department of Defense, we issued a voluntary departure not out of panic, but out of calculated precaution. There were warning signs. Hindi nagtagal, lumitaw rin ang impormasyon ukol sa pag-redirect ng mahahalagang military assets. 20,000 anti-drone missiles na orihinal na laan sa Ukraine ang biglang ipinadala patungong gitnang silangan. Ito ay nagdulot ng pagkalito at galit sa ilang miyembro ng Kongreso at mga taga-suporta ng Ukraine, ngunit nangyari ito ilang araw bago ang Israeli strike. Nang tanungin si Secretary of Defense tungkol dito, isang maikling tugon lamang ang kanyang ibinigay. We anticipate where threats may emerge. This was one of those moments. Ang hakbang na ito ay may malinaw na layunin. Ihanda ang rehiyon laban sa posibleng retalyasyon ng Iran, lalong-lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone at long-range missiles. Matatandaang noong una nang napatay si IRGC General Qasem Soleimani sa panahon ng unang termino ni Pangulong Donald Trump, agad na gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile strikes sa mga US bases sa Iraq. Ang mga drone at missiles na ginamit noon ay mula sa arsenal na kapareho rin ng mga sinasabing tinarget ng kasalukuyang Israeli operasyon. Samantala, sa gitna ng mga pangyayaring ito, muling humarap sa media si dating Pangulong Donald Trump. Sa kanyang naging pahayag, pinatibay niya ang kanyang paninindigan ukol sa diplomatikong resolusyon, ngunit muling inulit ang kanyang babala. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, we want them to be successful. We're willing to trade, help them build their economy, but nuclear weapons are a red line. Bunanggit din ni Trump ang kanyang papel noon sa pagpigil ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan na umabot na umano sa bingit ng nuclear war. Sa kanyang salaysay
I stopped that war with phone calls and trade. They listened because they knew what was at stake. We can do the same here. Bagamat mula ang Amerika sa aktual na operasyon, malinaw sa mga kilos nito na sila ay alerto. Ang biglaang pagpapalitan ng mga anti-drone defense systems, ang pag-pull out ng embahada, at ang tahimik ngunit sistematikong paggalaw ng mga tropa sa rehiyon ay patunay ng isang coordinated strategic stance. Tila hindi man sila bahagi ng opensiba, handa sila sa posibilidad ng isang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Isang mataas na opisyal mula sa Central Command ang nagsabi, "This wasn't our strike, but we understood the implications. If Iran retaliates indiscriminately, our forces might be caught in the crossfire. We needed to be prepared." Sa mga satellite image na lumabas pagkatapos ng operasyon, makikitang naka-heightened alert status ang mga US bases sa Al Udeid sa Qatar, Al Dhafra sa UAE, at sa ilang base militar sa Kuwait at Bahrain. Ang mga radar systems ay naka-activate at may mga naitalang deployment ng Patriot missile batteries sa ilang posisyon. Sa panig naman ng Iran, nagsimulang kumalat ang mga balita ukol sa posibilidad ng retaliation. Isang tagapagsalita mula sa Iranian Foreign Ministry ang nagsabi, "The Zionist regime has made a grave mistake. The Islamic Republic reserves the right to respond at the time and place of its choosing." Gayunpaman, sa gitna ng mga matitinding pahayag, hindi pa rin malinaw kung gaano kalawak ang magiging tugon ng Iran. May mga ulat na ilang rocket ang pinakawalan patungong northern Israel, ilang oras matapos ang airstrike. Ngunit hindi pa ito opisyal na inangkin ng alinmang grupo. Hindi rin tahimik ang internasyonal na komunidad. Mula sa European Union, lumabas ang isang pahayag na nananawagan ng pagpigil sa eskalasyon ng tensyon. All parties must exercise restraint. The consequences of a full-scale regional conflict would be catastrophic. Ayon sa opisyal na statement mula sa Brussels. Sa United Nations, naghahanda na umano ang Security Council ng emergency session upang talakayin ang biglaang pagbabago sa sitwasyon sa gitnang silangan. Sa kabuuan, bagamat idinidiin ng Estados Unidos na hindi sila sangkot sa operasyon, kitang-kita sa mga hakbang nila na hindi rin sila bulag sa posibilidad ng malawakang epekto nito. Ang pagganaw ng kanilang mga assets, ang pagbibigay ng pahintulot sa voluntary evacuations, ang mga pahayag ni Trump ay pawang sumasalamin sa isang posisyong balanseng diplomatiko ngunit handang militar. Sa kabila ng mga tensyon, tila pinipilit pa rin ng Amerika na iwasan ang tuwirang sangkot sa labanan, habang pinangangalagaan ang sarili nilang interes sa rehiyon. Sa muling pagharap ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa buong mundo, matapos ang matagumpay na unang yugto ng Operation Strength of the Lion, milinaw niya ang tunay na dahilan ng operasyon. Hindi lamang ito isang taktikal na opensiba, kundi isang moral na obligasyon para pigilan ang nalalapit na panganib na hatid ng nuclear ambitions ng Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Netanyahu, "For years, the Iranian regime has called for the destruction of the State of Israel. Today, we acted to prevent a second Holocaust." Ayon sa intelligence ng Israeli Defense Forces, IDF, lumalapit na umano ang Iran sa puntong kaya na nitong mag-asemblo ng isang functional nuclear bomb sa loob ng ilang buwan, hindi taon. Ilang ulat mula sa Mossad at Western intelligence agencies ang nagpapakita ng rapid acceleration ng uranium enrichment ng Iran sa level na higit pa sa ginagamit sa civilian energy production. Ibinahagi ng isang tagapagsalita ng IDF na we had a narrow window to act. Intelligence showed activity from top nuclear scientists and ballistic preparations happening in sync. That was a red line. Hindi lamang nukleyar ang pinuntirya. Tinarget din ng Israel ang mga pangunahing base ng ballistic missile development sa loob ng Iran. Isang classified report mula sa Israeli military ang nagsabi na sa loob lamang ng 3 taon, inaasahang makakapag-produce ang Iran ng mahigit 10,000 ballistic missiles. Karamihan sa mga ito ay kayang dalhin ang nuclear payloads. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Netanyahu ang kahindik-hindik na senaryo. Just imagine,
10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. That is an intolerable threat. Ang pag-atake ay hindi lamang nakatutok sa mga pasilidad. Ayon sa Prime Minister, kabilang din sa mga pinuntirya ay ang mga siyentipikong direktang sangkot sa weaponization ng uranium at sa paggawa ng mga delivery systems tulad ng long-range missiles. Pinawag niya ito bilang striking at the brain of the program. Ipinakita ng Israel ang kanilang determinasyon hindi lamang upang sirain ang mga gusali, kundi upang buwagin ang buong operational network sa likod ng programa. Binanggit din ni Netanyahu ang tinatawag niyang New Plan of Iran to destroy Israel. Ayon sa kanya, matapos mabigo ang dating plano ng Iran na palibutan ng Israel gamit ang mga proxy forces tulad ng Hamas, Hezbollah at mga rebelde sa Yemen at Syria, ang bagong estratehiya ay nakatuon na ngayon sa paggamit ng long-range nuclear missiles. Tinawag niya ito bilang a strategic shift mula sa conventional terrorism patungong full-scale nuclear blackmail. Sa kanyang mga salita, they failed with rockets, they failed with terror tunnels. Now, they're betting on nuclear leverage, but we won't give them the chance. Sa kanyang mensahe sa mga karatig bansa, partikular na sa mga Arabong allies, binigyang diin ni Netanyahu na ang pagkilos ng Israel ay hindi lamang para sa sariling proteksyon, kundi para rin sa kapakanan ng buong rehiyon. When we defend ourselves, we also defend others. Anya, ipinaliwanag niyang ang mga proxy ng Iran ay hindi lamang umatake sa Israel, kundi pati na rin sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Jordan. Ibinahagi rin niya ang epekto ng mga Israeli operations sa mga bansang ito. Our strikes against Hezbollah led to the formation of a new government in Lebanon. Our operations in Syria helped collapse Assad's brutal regime. Ngunit sa kabila ng matitinding pahayag, naglabas rin si Netanyahu ng mas personal na mensahe para sa mga mamamayan ng Iran. Our fight is not with you, giit niya. It is with the regime that has oppressed you for 46 years. The day of your liberation is near. And when it comes, our two ancient peoples will embrace again. Isang makahulugang linya na tila sumasalamin sa ideya ng pagkakaibigan na maaaring muling maibalik kapag natapos na ang paghahari ng kasalukuyang rehimen sa Iran. Binilinan din ng Prime Minister ang buong pandaigdigang komunidad tungkol sa panganib ng tinatawag niyang nuclear terrorism. Aniya, hindi lamang Israel ang nasa panganib sa kamay ng isang nuclear-armed Iran. Dahil sa lumalawak na missile range ng Tehran, kayang abutin ng mga nuclear na sandata nito ang mga lungsod sa Europa at kalaunan maging ang Estados Unidos. Remember, wika niya, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. Nagbigay rin siya ng pasasalamat kay dating Pangulong Trump dahil sa naging matatag nitong posisyon laban sa Iran. Ayon sa kanya, President Trump has made it clear time and again, Iran cannot have a nuclear enrichment program. Ngunit binatikos rin niya ang kasalukuyang diplomatic negotiations na aniya'y ginagamit lamang ng Iran upang bumili ng oras. They are stalling, pretending to negotiate, while accelerating their nuclear capability, giip ng Prime Minister. Bilang pangwakas, inalala ni Netanyahu ang kasaysayan ng pagkabigo ng mga lider ng daigdig na harangin ang mga Nazi bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinaalala niya ang aral na, when enemies vow to destroy you, believe them. When they build weapons of mass death, stop them. Imilahad niya ang paniniwala ng Israel na hindi na sila maghihintay pang maging biktima muli. Never again is now. Aniya, sabay banggit sa kasabihang Hudyo na nagsasad, when someone comes to kill you, rise and act first. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagmomonitor sa posibleng ganti ng Iran. Ngunit malinaw na sa aksyon ng Israel, handa silang panindigan ang kanilang pangakong hindi kailanman papayagang magkaroon ng kapangyarihang nuklear ang sinumang hayagang nananawagan ng kanilang paglipol. At sa bawat salitang binitiwan ng kanilang punong ministro, dama ang lalim ng determinasyon. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.